Ayan o. May magta-traitor po sa kanya. Ayan. May magta-traitor po sa kanya. Dahil nakikita nila na wala nang magawa si PBBM. Wala nang magawa. Puro na lang kapalpakan. Kaya hindi na gusto ng taong bayan. Saka dito, marireject po talaga siya. May magta-traitor po sa kanya. May magta-traitor dito. Sa card na to sa kanya. Ayan. May papalit na babae po sa kanya. Ayan po, babae po yan. Papalit po sa kanya yan. Ang isang babae pag nag-step down na po siya. Dahil po sa mga kanyang mga pangako na hindi po natutupad sa taong bayan. Pinapaatras siya, pina-step down siya, pinagbibitiw siya at may papalit po na isang babae sa kanyang pwesto. Wala namang iba po kung sino ang papalit sa kanya kundi si VP Sara Duterte lang po ang papalit kapag nagbibitiw si BBM. Ngayon, hulaan naman po natin PBBM. Pero bago ang lahat, nasa inyo na po kung maniniwala kayo dito o hindi Lagi ko pong paalala yan. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Card lang po ito na binabasa ko. Siya naman pong babasa natin kung ano na ang kalagayan sa kanyang administrasyon ngayon. So, umpisahan na po natin. So, yan. So, dito, sinasabi dito, magse-celebrate daw si President Bongbong Marcos sa kanyang buhay. Hindi ko alam kung anong i-celebrate niya sa kanyang buhay. Sa pagka-successful ba? O sa pamilya niya. Maganda-ganda pa yung card niya. Yan. Naghihintay pa siya ng pagkakataon kung matutupad yung mga plano nila. Kung magkaroon po ng kasagutan yung mga plano nila ngayon. Hindi po natin alam kung ano pong mga plano nila. May pinaplano po sila. At yan po ay hinihintay niya kung ano ang magiging resulta. Pangatlo. Ayan. Pinapaatras na po siya. Pinapaatras na po siya dahil yung mga promise daw niya is hindi po natutupad. Yung mga promise niya. Kaya pinapaatras na siya. Kung sa baga, pina-step down po siya sa card na to. Dahil palpak po daw ang kanyang mga pangako. Palpak. Walang natutupad daw. Walang natutupad yung mga pinapangako niya sa taong bayan. Kaya pinapaatras siya sa card na to. Kung sa baga, pina-step down siya sa card na to. Pinagbibitiw po siya sa card na to. Dahil subaga hindi niya pala kaya. Dahil puro pangako lang. Ayan. May papalit na babae po sa kanya. Ayan po, babae po yan. Papalit po sa kanya yan. Ang isang babae pag nag-step down na po siya. Dahil po sa mga kanyang mga pangako na hindi po natutupad sa taong bayan. Pinapaatras siya, pina-step down siya, pinagbibitiw siya at may papalit po na isang babae sa kanyang pwesto. Wala namang iba po kung sino ang papalit sa kanya kundi si VP Sara Duterte lang po ang papalit kapag nagbibitiw si BBM. Si VP Sara Duterte lang po talaga. Pasok pa rin si VP Sara Duterte dito sa binabasa natin. Talagang
si VP Sara Duterte. Napakalakas po talaga. Napakalakas ni VP Sara Duterte. Pasok pa rin siya rito sa card na to. Kahit si BBM yung binabasahan natin. Ayan. Sinasabi dito, puro lang daw pangako. Walang aksyon. Walang aksyon daw. Puro lang plano. Puro plano, pero walang nagagawa. Walang ginawa. Walang aksyon sa mga plano o mga pangako na binibitawan niya sa taong bayan. Wala, as in wala po daw talaga dito sa card na to. Kaya siguro pinagbibitiw siya dito. Tapos mapapalitan siya ng isang babae na si VP Sara Duterte. Tapos dito, lumabas sa card na talagang wala. Yung mga plano nila, hindi po nagagawa. Puro salita lang sa taong bayan. Sinasabi sa taong bayan, ito mga plano namin. Ito gagawin namin. Pero ang katotohanan, wala po ang nagawa. Walang nagawa. Wala silang aksyon na ginagawa, kundi puro lang salita. Matindi to. Sabaga, napaka-careless nila magsalita, pero careless sila sa kanilang sarili ba? Sa kanilang sinasabi na nangangako sila, pero hindi naman pala nila gagawin. Kaya ang taong bayan, nanggagalaiti ngayon. Nanggagalaiti po ang karamihan. Gagalit po talaga. Dahil ang karamihan sa kababayan natin, parehas magtrabaho, nagbabayad po tayo ng tamang buwis. Pero nakikita natin yung mga ibang nakaupo dyan, puro binubulsa lang. Kaya ito naman si BBM, puro pangako lang, puro plano lang, wala namang ginawa. Kaya pinagbibitiw siya sa card na yun. Ayan o. May magta-tridor po sa kanya. Ayan. May magta-tridor po sa kanya. Dahil nakikita nila na wala nang magawa si PBBM. Wala nang magawa. Puro na lang kapalpakan. Kaya hindi na gusto ng taong bayan. Saka dito, marireject po talaga siya. May magta-tridor po sa kanya. May magta-tridor dito. Sa card na to sa kanya. May magta-tridor na po sa kanya. Pero sinasabi ko sa inyo, nasa inyo na kung maniniwala kayo dito o hindi ha. Huwag naman sana kayong magagalit dyan. Huwag mo sana magagalit dahil card lang po yan. Kaya nasa inyo na po kung maniwala kayo o hindi. Ito po. Ayan. Dito, maano po talaga siya. Masasaktan na po siya talaga siya dito. Masasaktan na po siya. Dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Masasaktan po siya. Dahil sa kanilang pansariling interest lamang. Darating ang panahon na masasaktan po siya. Kanyang puso. Dahil sa kanilang kasinungalingang ginagawa. Darating ang panahon na masasaktan po talaga ang kanilang mga damdamin. Baka ito na siguro yung time na sinasabi na pagdudusahan nila kung ano man ang nagawa nilang mga kamalian. Pagdudusahan nila. Ayan. May magta-tridor po talaga sa kanya. Dishonesty. Sa baga, kasinungalingan. Puro kasinungalingan po talaga. Kaya may betray sa kanya. Kaya may magta-tridor po sa kanya. Dahil sa kanilang mga strategy o mga taktika, wala po. Mahina po, mahina. Kaya may mga kakampi po siya na
magtatraidor po sa kanya. Dahil nakikita nila humihina na po ang kanilang liderato. Humihina na po. Dahil galit na po ang taong bayan sa administrasyon ngayon. Galit na po. Kaya nakikita ng iba dyan, malapit ng 2028, para hindi malaglag dating sa eleksyon, tatraidorin nila si Marcos. Sabaga, mabaliktad yan sila. Kaya, yung amo nila, o yung leader nila, ay babagsak yan. Kapag may mag-traidor sa iyo ng mga tauhan mo, lalo-lalo na mataas yan, pagkaisahan ka na, wala ka. Naalala nyo yung tatay niya. Purya lang kasi patay na yon. Di ba? Bumaliktad sila ni Enrile. Ano nangyari? Bagsak. Di ba? Pinalis siya sa kanyang pwesto. Ganon ang mangyayari po sa kanya. Ganon po talaga. Kapag hindi siya kusang magbibitiw. Darating pa rin ang panahon na maalis siya dahil may magtatraidor po sa kanya. Yan. Wala talaga yung ginagawa daw nila. Walang kagandahan na idudulot sa taong bayan. Walang kagandahan na idudulot sa taong bayan. Yung investigasyon nila, wala. Lumihis po yung investigasyon nila sa ICI na yan. Lumihis, di ba? Imbis na tumbukin yung mga malalaking pinapangalanan dyan, diba, sa Liko, pero kung saan nakarating. Gusto nilang pilit sa Davao o kaya sa mga Duterte ibaling ang investigasyon. Wala namang ghost project doon sa Davao City. Pero pilit nilang ilihis doon at inadawit nila si Pulong. Di ba? Ililihis nila. Pero yung ex-marine na nag-witness doon, sarili niya, hindi nila pinatawag ulit. Ang balibalita, tinago yata. Balibalita lang yun. Hindi po natin alam. Pero darating ang panahon dito, karma na pala ang amutin nila. Ang akala nila, puro na lang kasiyahan ang matatamasa nila. Pero pagdating sa dulo, is karma pala. Yung problema na kinakaharap nila ngayon, dapat i-accept na lang nila. I-accept na lang nila yung mga kamalian nila. Ayan. Kasi kapag hindi nila i-accept na mali po talaga sila, babagsak pa rin po talaga sila. Babagsak po pa rin talaga. At yan ay hindi nila maiiwasan. Dahil kung kagustuhan na po yan ng tadhana na matitigil na po ang kanilang mga ginagawa. Ayon po yan sa card, ayon po sa card. Ayan, confidence pa rin sila na confidence sa kanilang katungkulan ngayon. Kaya siguro talagang ginagawa nila lahat kung ano man ang gusto nilang gawin. Dahil confident sila na habang nasa kanila pa yung power o kapangyarihan, dapat sila ay masusunod. Yan ang gusto nila. Dapat sila ang masusunod. Ganun kalupit sila. Ayan. Magkakaroon po sila ng struggle sa buhay. Magkakaroon po talaga sila. Hindi nila maiwasan po talaga. Darating po talaga yan sa kanila na magkakagulo-gulo na yan sila. Sila na po mismo dyan mag-away-away dahil mayroong babaliktad sa kanila. Mayroon po talagang babaliktad. Kaya magkagulo-gulo na yan sila. Magkagulo-gulo. Last card po tayo.
Ayan. Yung mga yung mga binaliwala nilang dapat nakatotohanan dahil nililihis nila, lalabas at lalabas pa rin po yung katotohanan. Hindi pa rin maitatago yan. Alam naman po natin ngayon, yung flood control project nga sa mga post lang yun sa social media, na-discovery, di ba? Pero unang-una yan, yung budget talaga. Unang naglabas yan, sila ni Tatay Digong at sila ni Congressman Ungab. Kasi nasabi nila, may blanco yung bycam noon. May blanco. At bakit? Pinirmahan. Maraming blanco. Hindi nila paniwalaan at nagsasabi pa nga ang Pangulo na nagsisinungaling daw si Pangulong President Duterte. Nagsisinungaling daw. At nung tinanong, bakit hindi niya binasa yan? Sabi niya, binasa ko yan lahat, binasa. Pero nung nalaman ang katotohanan na mayroon ngang anomalya, sinabi niya, paano ko basahin yan? Ang kapal-kapal yan. O diba? Tapos si Pangulong Rodrigo Duterte pinahuli na nun. Pinahuli na. Yun yung kung ano nun, yun yung parang dahilan na kung bakit siya, yun yung umpisa kung bakit siya hinulit, pinadala ICC. Yung nilabas niya na butal-butal na blanco-blanco na bycam nila. Pumunta ng Hong Kong, pag uwi, dinampot, dinala din sa ICC. Di ba? Yun yung umpisa doon. Tapos lumabas ang katotohanan, totoo pala. Totoo palang may anomalya. Kaya darating ang panahon, kung gaano man sila kasaya ngayon, pero ngayon, nakikita po natin, nag-umpisa na po yung struggle nila. Nag-i-struggle na po talaga sila. Masakit na po ang mga ulo nila ngayon. Sumasakit na po talaga ang mga ulo nila ngayon sa mga problema na yan. Kunyari lang yan sila, hindi nila pinapansin, pero sa totoo niyan, hindi nila alam yan kung anong mga pagagawin nilang paraan para malihis yan mapunta sa kanila. Diba, nakikita naman natin, nagbuo nga ng komisyon, pero taliwas naman sa dapat tumbukin. Taliwas. Kasi sinasabi ito sa guard, wala. Maalis po talaga siya sa pwesto. Lalong-lalo din po na may magta-traitor sa kanya. Maalis po talaga sa pwesto. I-comment nyo po sa baba kung ano masasabi nyo dito sa binabasa kong card ngayon. At sana huwag kayong mga galit yung mga pro BBM dyan, huwag sana kayong magalit. Dahil card po itong binabasa ko, kaya sinasabi ko po, nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat po, ingat po kayo.